Si Irene, isang tahimik at introvert na babae mula sa Catanduanes, ay palaging binubuli sa paaralan. Lumipat siya sa Don Servillano Platon Memorial National High School, umaasang makakahanap ng bagong simula, ngunit hindi ito naiwasan. Sa eskwelahang ito, pinagtatawanan siya dahil sa kanyang simpleng pananamit at tahimik na personalidad. Hindi niya iniisip na maghanap ng mga kaibigan dahil simula pagkabata, sanay na siyang mag-isa. Hindi rin siya nagbibigay ng pansin sa mga bagay na nagpapalungkot sa kanya. Ngunit si Irene ay may tinatagong sikreto. Siya ay isang mangkukulam mula sa linya ng mga makapangyarihang manggagamot at mangkukulam sa Catanduanes. Sa pagkabata pa lang, alam niyang iba siya sa karamihan. May mga pagkakataon noon na bumubulwak ang kanyang kapangyarihan tuwing siya ay nasa ilalim ng matinding emosyon. Isa sa mga hindi niya makalimutang alaala ay noong bata pa siya at binully siya ng kanyang mga kaklase. Nang siya ay hindi na makapagpigil, biglang sumabog ang kanyang galit at ang kanyang mga kaklase ay tumalsik palayo nang bigla siyang sumigaw. Kitang-kita ng mga nanonood ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging itim at mga ugat na itim ang umuspong sa kanyang lig at gilid ng mata. Simula noon, siya ay tinakot ng mga tao sa kanilang bayan at palaging itinatago ng kanyang pamilya ang kanyang kapangyarihan. Sa araw na iyon, hindi niya alam na may isang batang lalaki na nagmamasid sa kanya. Siya si Nathan, ang tahimik at seryosong kaklase ni Irene. Si Nathan ay matagal nang nag-aaral kung paano kontrolin ang kanyang emosyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa taglay niyang lihim. Si Nathan ay hindi ordinaryong estudyante. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya at malapit lang ang bahay nila kay Irene, ngunit hindi ito alam ng babae dahil sa pagiging malayo niya sa lahat. Noong araw na sumabog ang kapangyarihan ni Irene sa kanilang bayan, naroroon si Nathan at nakamasid. Alam niya ang nangyayari sa loob ng kanilang baryo at sa isang paraan, siya ang nagbigay ng kapayapaan kay Irene noong araw na iyon. Ginamit ni Nathan ang kanyang sariling kapangyarihan upang mapakalma si Irene, ngunit ginawa niya ito nang hindi nalalaman ng babae. Lumipas ang mga taon at hindi pa rin batid ni Irene ang lahat ng ito. Si Nathan, sa kabila ng kanyang tahimik at seryosong itsura, ay matagal nang sumusubaybay kay Irene. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ang kapangyarihan ng babae, kundi dahil matagal na pala siyang may pagtingin dito. Bagamat galing sa mayamang pamilya, si Nathan ay hindi nakikialam sa buhay ng iba at lihim niyang sinusundan si Irene. Hindi upang takutin siya, kundi upang protektahan. Ngunit ngayon sa Don Servillano Platon Memorial National High School, nagsimulang maging mas komplikado ang lahat. Ang mga bully ni Irene ay patuloy na sumusubok na ipahiya siya sa harap ng maraming tao. Hindi nila alam ang tunay na kakayahan ng babaeng palagi nilang minamaliit. Si Nathan, tahimik pa rin sa kanyang pagmamasid, ay handa nang ipagtanggol si Irene kapag dumating ang panahon na hindi na nito makokontrol ang kanyang kapangyarihan. Isang gabi, matapos ang isang masakit na insidente ng pambubuli, nagising si Irene sa kanyang bahay na puno ng galit at hinanakit. Hindi na niya matitiis ang lahat ng ito. Ang kapangyarihan niya ay nagsisimulang magising muli at ang itim na ugat sa kanyang leg ay muling nagpakita. Sa pagkakataong ito, si Nathan ay muling naroroon, nagmamasid mula sa malayo, ngunit ngayon, alam niyang hindi niya na lamang pwedeng basta ipakalma si Irene. Kailangan niyang ipakita kung sino siya at kung gaano siya kahanda na protektahan ang babaeng matagal na niyang sinusundan. Hindi lang dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil matagal na siyang umiibig kay Irene. Si Irene ay muling naglalakad papunta sa paaralan, ang kanyang ulo'y nakatungo at walang imik. Ang mga bulong at mga palihim na tawa ng kanyang mga kaklase ay naririnig niya, pero sanay na siya. Isang matagal ng kuwento ng pangungutya at pangungutya ang kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Hindi naman siya umaasang magbabago pa ang kanyang kapalaran sa Don Servillano Platon Memorial National High School. Pero ngayong araw, may kakaibang pakiramdam si Irene. Parang may nagmamasid sa kanya, hindi lang mula sa kanyang mga kaklase,
kundi mula sa isang mas malalim at mas matindi pang mata. Tahimik siyang pumasok sa silid-aralan, pero naroon muli ang mga bully. Si Carla, ang leader ng grupo, agad siyang tinawag habang papalapit siya sa kanyang upuan. "Uy, mangkukulam," malakas na sabi ni Carla, sabay hagikik ng kanyang mga kasamahan. Hindi sumagot si Iran. Sanay na siyang matawag ng mga ganoong pangalan. Nakayuko pa rin siya at tahimik na binuksan ang kanyang libro, pero sa loob niya ay bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga taong nananakit sa kanya, ang mga hindi makatarungang panghuhusga. Pilit niyang pinipigil ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Si Nathan, na nakaupo sa likod ng klase, tahimik na nagmamasid. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, hindi siya umalis ng tingin kay Irene. Alam niyang nasa bingit na ito ng pagsabog. Alam niyang kahit anong oras ay maaring bumalik ang kapangyarihang itinatago nito. At bagamat may kaalaman siya sa mga kapangyarihan ni Irene, mas malakas ang damdamin niyang protektahan siya. Mula pa noon, siya na ang nagpakalma sa babaeng ito, kahit hindi alam ni Irene. "Hayaan mo na sila," bulong ni Nathan sa sarili, pero hindi ito sapat. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Maya-maya, lumapit si Leo, isa sa mga bully at kasamahan ni Carla, sa likuran ni Irene. Binangga nito ang upuan ni Irene ng malakas dahilan para matumba ang kanyang mga gamit. "Ops, sorry, hindi ko sinasadya," sabi ni Leo, sabay tawa ng malakas. Hindi na nakatiis si Irene. Ang mga mata niya ay unti-unting dumidilim at nararamdaman niyang bumabalik ang makapangyarihang matagal niyang pinipigil. Ang kanyang galit, sama ng loob at takot ay nagsisimulang mag-apoy sa loob niya. Nararamdaman niyang nagsisimulang mag-init ang kanyang katawan. "Bakit hindi ka sumagot? Takot ka? Mangkukulam?" sigaw ni Carla habang palapit ng palapit kay Irene. Hindi alam ng mga bully na sa bawat insultong binibitawan nila, mas lumalapit sila sa kapahamakan. Si Irene, nanginginig na ang mga kamay, hindi na makontrol ang kanyang galit. Nagsimula nang bumakat ang mga itim na ugat sa kanyang lig at gilid ng kanyang mga mata, tulad ng nangyari noong bata pa siya. "Huminto kayo," mahina ngunit puno ng takot na sabi ni Irene. Ngunit imbes na huminto, mas lalong pinaglaruan si Irene ng mga bully. Tumindi ang tawanan at panlalait. Hindi nila alam ang nangyayari. Biglang tumayo si Nathan mula sa kanyang kinaupuan, lumapit siya kay Irene. Pero bago pa siya makalapit, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Irene. Napaluhod siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga matay tuluyan ng naging itim at ang mga paligid niya ay nagsimulang umikot sa isang kakaibang enerhiya. Huminto. Sigaw ni Irene habang biglang nagliyab ang hangin sa paligid niya. Ang mga bagay sa silid-aralan ay nagsimulang magliparan. Mga upuan at lamesa ay bigla ang gumalaw, tumalsik ang mga gamit sa ere. Napaatras ang mga bully, nagulat na takot. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nakita nila ang itim na ugat na bumabalot sa mukha ni Irene. "Anong nangyari dito?" takot na tanong ni Leo, sabay tingin kay Carla. Hindi makapagsalita si Carla. Natatakot din siya at hindi malaman ang gagawin. Hindi nila inasahan ang kakaibang kapangyarihang bumabalot kay Irene. Ngunit biglang lumapit si Nathan, walang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang kailangan niyang pakalmahin si Irene tulad ng dati. Lumapit siya sa babae, naramdaman ang enerhiyang bumabalot dito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Irene at may sinabi siyang mga salitang pamilyar kay Irene kahit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. "Irene, kalma lang," mahinang sabi ni Nathan, ngunit puno ng kapangyarihan ang kanyang boses. Dahan-dahang bumalik ang kulay ng mga mata ni Irene. Ang kanyang katawan ay huminahon at ang mga bagay sa silid ay unti-unting bumaba mula sa ere. Naramdaman ni Irene ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Tumigil ang kanyang galit at naramdaman niyang may kakaibang presensya sa tabi niya. "Ikaw?" mahina at takang tanong ni Irene habang tinitigan si Nathan. "Sabi ko sa iyo, kalma lang," sagot ni Nathan habang inilalayo siya sa mga nanood na estudyante. Hindi siya natatakot, bagkus ay nag-aalala sa kalagayan ni Irene. Hindi na sumagot si Irene. Pagod siya, at sa unang pagkakataon,
May naramdaman siyang kakaibang kapayapaan. Hindi niya alam kung bakit o paano nagagawa ni Nathan na pakalmahin siya. Pero isang bagay ang sigurado, sa likod ng mga lihim nilang dalawa, tila may malalim pang koneksyon ang hindi pa nila lubusang naunawaan. Habang naglalakad silang dalawa palayo sa silid-aralan, sinusundan sila ng mga mata ng kanilang mga kaklase. Hindi na alam ni Ren kung paano haharapin ang susunod na araw. Pero ang sigurado, si Nathan ay naroon, palaging handa na protektahan siya. Wala kang dapat ipag-alala, sabi ni Nathan habang nakatingin kay Irene. Alam ko ang lahat at hindi ka nag-iisa. Napadil si Irene. Nagtaka sa sinabi ni Nathan. Paano niya nalaman ang lahat? Bakit tila alam ni Nathan ang mga bagay na itinatago niya sa lahat? Matagal na kitang kilala, Irene, dagdag ni Nathan, na nagpatibok ng puso ni Irene ng mas mabilis. At simula noon pa man, nandito na ako para sa'yo. Habang si Irene at Nathan ay tahimik na naglalakad palayo mula sa silid-aralan, ramdam ni Irene ang init ng kamay ni Nathan sa kanyang balikat. Sa kabila ng lahat ng galit at takot na bumalot sa kanya kakanina, may kakaibang kapayapaan na ngayon bumabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang tahimik at seryosong si Nathan ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na kailangan niya. Hindi kita maintindihan, sabi ni Irene, boses na may halong takot at pagkalito. Bakit mo ako laging tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala. Tumingin si Nathan sa kanya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala, ngunit may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Matagal na kitang kilala, Irene, sabi ni Nathan. Magkalapit ang mga bahay natin pero palagi kang mag-isa. Sinusubukan kitang lapitan noon pero tila palagi kang may tinatakasan. Nagulat si Irene sa sinabi ni Nathan. Hindi niya alam na may mga taong nakakaalala sa kanya. Sa kanyang mga mata, lagi siyang nag-iisa, wala siyang kasama o kaibigan mula pagkabata. Ikaw ba yung batang lalaki noon? Tanong ni Irene. Naalala ang malabong alaala ng isang batang lalaki na naroon noong nangyari ang insidente noong bata pa siya. Yung tumulong sa akin nang hindi ko alam? Tumango si Nathan. Oh, ako yon, sagot ni Nathan. Seryoso ang boses. Nakita ko kung paano ka nahirapan. Simula noon, lagi na kitang sinusubaybayan pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka. Hanggang ngayon. Hindi nakapagsalita si Irene. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa buong buhay niya, inakala niyang walang nagmamalasakit sa kanya. Ngunit heto, isang taong tahimik na nag-aalala para sa kanya sa likod ng lahat ng panunuya at pangungutya ng iba. Sa mga sumunod na araw, hindi na iniwasan ni Irene si Nathan. Mas naging bukas siya sa presensya nito at unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Si Nathan ay hindi lamang ang batang mayaman na tahimik, kundi isang taong may mabuting puso at matagal na palang may damdamin para kay Irene. Hindi rin nagtagal, nagbago ang pananaw ng mga kaklase ni Irene. Matapos ang hindi malilimutang insidente sa silid-aralan, kumalat ang balitang si Irene ay hindi ordinaryong tao. Ngunit imbes na takot at pang-aalipusta, nagkaroon ng respeto sa kanya ang ilan. Alam nilang may kakaibang kapangyarihan si Irene at hindi na sila basta-basta lumalapit para manakit. Kahit si Carla at ang mga bully ay tumigil sa kanilang pangungutya. Isang gabi, habang nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng liwanag ng buwan, magkatabi sina Irene at Nathan, ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan ng gabi. Alam mo, Irene, sabi ni Nathan habang nakatingin sa mga bituin, hindi ako natakot noong una kitang nakita gamit ang kapangyarihan mo. Alam kong iba ka, pero alam kong may mabuti sa puso mo. Alam kong hindi ka masamang tao. Tumingin si Irene kay Nathan, ramdam ang kanyang katapatan. Salamat, sagot ni Irene, mahina ngunit punong damdamin. Simula nung dumating ka, parang hindi na ako nag-iisa. Ngumiti si Nathan at inabot ang kamay ni Irene. Hindi ka na kailanman magiging mag-isa, sabi ni Nathan, pinipisil ang kanyang kamay. Nandito ako, palagi. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kislap ng buwan, naramdaman ni Irene ang unang tunay na kaligayahan na matagal niyang inaasam. Hindi man perpekto ang buhay, ngunit sa wakas, mayroon siyang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya.
At kahit ano pa ang dumating na pagsubok, alam niyang hindi na siya mag-iisa. Magkasama silang nagpatuloy, hawak ang kamay ng isa't isa, at habang naglalakad sa ilalim ng mga bituin, alam nilang kahit anong mangyari, ang kanilang kwento ay magpapatuloy, hindi lamang bilang isang kwento ng kapangyarihan, kundi bilang isang kwento ng pag-ibig, pagtitiwala, at pagkakaibigan.